Palalakasin ang radar systems ng Pilipinas, katuwang ang Japan. Makatutulong daw ito sa pagbabantay natin sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Brian Castillo. Sa unang araw niya sa Pilipinas, binisita ni Japanese Defense Minister Nakatani Gen ang air surveillance radar system sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Binili ng Pilipinas mula sa Japan ang radar systems sa halagang 5 billion pesos. Sinamahan ni Defense Secretary Gibo Teodoro si Nakatani sa pagbisita sa military facility. Layon daw nitong mapaigting ang pagbabantay sa ating teritoryo, lalo't direktang nakaharap ang radar system sa hilagang bahagi ng West Philippine Sea. Given the fact that we are an archipelagic country is important because the domain extends far beyond our land borders. And we have to know if there is any activity within our EEZ. Dalawa pang radar systems ang itatayo sa bansa. Bumili rin ang Pilipinas ng mobile radar system na pwedeng magpalipat-lipat ng lugar. Hindi may kakailang isang kritikal na lokasyon sa usapin ng seguridad ng bansa ang Northern Luzon. Sa gitna ng tumitinding banta sa rehiyon, magsisilbi itong mata na magmamatyag sa lahat ng sitwasyon. Gamit ang mga ito, mas mababantayan daw ang lahat ng galaw sa himpapawid o dagat, tulad ng pagpasok ng mga dayuhang barko at eroplano sa teritoryo ng bansa. Hindi naman pinalampas ni Teodoro ang peligrosong paglipad ng Chinese helicopter sa eroplano ng BFAR sa Panatag Zone o Bajo de Masinloc. It once again demonstrates that China is not a party that respects any form of international law or any form of dependability or reliability, because they have not been a credible citizen of the world. Dahil nga sa lumalalang tensyon sa South China Sea, nagkasundo sina Teodoro at Nakatani na mas paigtingin ang bilateral defense cooperation ng Pilipinas at Japan. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5.